Yon. At bago po ang lahat, siyempre po, nais ko po muna batiin yung mga kapatid natin na nagbabata laging nanonood ng gawain araw-araw. Hello to Catherine Chicoli. Yan po ay mula sa Taiwan. At mula naman po sa Singapore, si Abby. Hello Abby, yun po yung anak ni Mother Marisa. Emily Miranda sa Taiwan. Tito Pearl Betiles. Elisa How, Tito Dante and Tito Au, Miss Evelyn Francisco. From London, we have Donna, mga kapatid natin sa Japan, Neneng Prince, and hello to Wesley. Alam nyo po, ang Panginoon ay, ang handog sa atin ng Diyos, total package yan eh. Ano po? Merong pasasayahin ka niya sa pamagitan ng awit, pwedeng pasasayahin ka niya sa mga nagmemensahe, yung nagbibigay po ng pahayag para sa inyo. Hindi po ang Panginoon ay para sa makikinig ka lang at tapos ay lungkot na lungkot ka. Hindi po ganon si Lord. Ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kaukulan na marapat para sa ating buhay. Kaya po, bago po umpisahan ang programa ngayong araw na ito, nais ko pong tawagin si Kapatid na Leng para magbigay ng isang awitin. Kapatid na Leng. Si tatay. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Buhay na po ba ang mga anak ng Diyos? Sapagkat katatapos lang po natin mag-joyful, amen? Siguro po ay gising na po. Ano po? O baka naman inantok dahil napagod. Hindi naman po ba? Hindi po? Okay po. Wala pa po ang ating pianisto. Ano po? Basta wag po kayong maiinip sapagkat ang kadakilaan ng ating Panginoon sa tuwina po ay kanyang ipinamamala sa bawat isa. Amen po ba? Kaya marahil ang bawat isa ay nagbabata. Amen po? Patuloy na pumaparito sapagkat meron po tayong nakikita o nararamdaman kung paano nga pong kumilos ang buhay ng Diyos. Amen po ba? Kaya po nawa po ang bawat isa na nagpatuloy na pumaparito ay tuwiran nga po makahadama at makatanggap sa pamamagitan ng Espiritu na maaring pumasok sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Naiinitan na po ba kayo? Okay po. Nandito na po ang ating tatay. Wala po kasi akong maisip na awitin, kaya ito na lang po. Ano po? Kundi po, namnamin po ninyo ang awitin ito. At syempre po, damhin po ninyo ang banal na presensya ng ating Panginoon. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open prison doors and makes the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open prison doors and makes the blind to see. The Spirit
The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you, Lord. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is praising you. The greatest thing in all my life is praising you. I want to praise you, Lord. I want to praise you, Lord. The greatest thing in all my life is praising you. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ears. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all things I hold, and I
forgot the Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open prison doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. Maraming salamat po. Alam niyo po, kung di naman niyo po ang awitin na yun, ano po? Napakasarap po na maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Kasi maaari pong sa awiting ganun po ay maaaring dumali po sa inyong kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kung tuwirang pong papapasukin natin siya at tuwirang dadamhin natin siya at tuwirang susuko tayo sa Kanya, 100% po, makatatanggap po kayo ng biyaya sa Kanya. Bakit po nuloob ang mga awitin na yon? Kasi po kanina, abang initay ko po siya, sabi po ng mahal na guro ay awit daw po. So balik di ko po napagtuon na ng pansin. So sabi ko, Ama, bahala na po ako anong marapat na maawit para sa kanila, yung pong mararamdaman nila. Ako po naramdaman ko, sana po kayo naramdaman din po ninyo. Amen? Kaya po maraming salamat po. Okay. The Spirit of the Lord is now upon me to fill the broken heart and set the captives free. Naramdaman niyo? Hello? Naramdaman niyo po ba yung kanta? Alam niyo po, hindi po ako nakatiis. Kinuha ko yung microphone at sumabay po ako doon sa kanyang awitin. Napakasarap pong damhin ang Espiritu. Okay. Okay, mga kapatid, kasi po ako, pwede po ako kahit walang mic. Dahil malakas po ang boses ko, kaya ko pong ilakas yung boses ko hanggang sa makakaya ko para marinig nyo. Kaya lang, siyempre po yung tatawagin ko na mag-share, maaaring mahina ang boses, hindi nyo rin po maiintindihan. Okay po ba? Okay, ang Diyos po ay mabuti. Ang gusto niya, maging masaya tayo sa buhay natin. Ngayon po, kaninang dumating ako, wala po ako nakaprepare na tema. So, nirequest ko po ang kapatid na Leng na sabi ko umawit siya. Ngayon, nung marinig ko po yung The Spirit of the Lord, doon na po pumasok sa akin kung ano yung maramat kong itema ngayong araw na ito. Kahapon, napakaganda po nung tema natin, it's about love. Napakalalim. Isang letra, isang kataga, pero may malalim na kahulugan. At sa pamamagitan ng awit ng kapatid na Leng, idinuyan po ang puso ko. Idinuyan po ang aking puso. Ngayon, ang tema natin po ay ganito, mga kapatid. Paano nyo natanggap ang Espiritong Banal sa inyong puso? O paano nyo natanggap ang Espiritu Santo sa inyong katauhan sa pamamagitan ng maraming pagsubok ninyong pinagdadaanan? Lahat po tayo,
pare-pareho tayo ng nagaganap sa ating buhay. Ang pagsubok natin, lahat tayo mayroon. Subalit, iba't iba nga lang. Ano po? Huwag nating sabihin, ay hindi. Mayaman siya o may pera siya. Wala siyang pagsubok, masaya ang buhay niya. Matalino siya. Kaya niya lahat. Kaya niyang pasunurin ng lahat ng tao dahil may pera ka, may kapangyarihan ka. Di po ba? Ako mahirap lang. Ako marami kong problema. Mabigat ang akin. Subalit, kung paano nga po sa dami ng mga pagsubok natin sa buhay, paano natin tinanggap ang Espiritu Santo sa ating katauhan? Sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, karamdaman, kahirapan sa buhay, problemang pinansyal, problema sa ating pamilya. Kaya po, sa sandali pong ito, sapagkat nasa akin ang karapatan na pumili at tumawag ng sino mang naising kong magbabahagi ngayong araw na ito, nais ko pong tawagan ang kapatid nating ito na alam ko ilang araw na lang aalis na sila, pupunta ng ibang bansa. At kung paano nga doon naman ay haharap sa hamon ng buhay na itinalaga ng ating Panginoon sa Kanya. Tawagin po natin ang kapatid na Dario Merculio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y po ay 4 na araw na lang dito. Subalit na tungtong ko po dito nang dumating po ako March 4, ay unang-una ko po dunilog sa akin sarili. Mayroon po akong nararamdaman dito sa aking balikat. Subalit po ng 6 na araw po, napatunayan ko na po na yung paghaplos ni Apo, nagkaroon po ng kasagutan yung hiling ko po sa mahal na Panginoon. Pangalawa po, sa tagal-tagal ko na po nasa ibang bansa, ang una ko po, sumasakit po ang dibdib ko dahil lang po sa aking mga magulang na hindi ko po talaga matiis magpatawad. Ang sabi ko nga pa rito, bago ako umalis umuwi ng Romblon, sabi ko, ito na yata yung huling sabi ko sa tatay ko, tay, kung ano man ang nagawa mo sa akin noon at ano man ang kasalanan ko, ikaw ay papatawarin kita. Ang sabi po ng tatay ko, anak, matagal na kita naantay. Gabi-gabi. Dinadasal ko kung kailan ka uwi. Sabi ko, darating din ang panahon, nagkikita rin tayo. Pero itong pag-uwi ko last week, ay sabi ko, tay, nandito na ako. Patawarin mo na ako. At papatawarin na rin kita sa lahat ng kasalanan ko. Kung nagkulang man ako sa iyo, lahat ng kami mga kapatid ko. Subalit mga kapatid ko, hiwalay po kami. Nagkaroon lang po kami ng komunikasyon dahil lang po sa text. Sabi ng kapatid ko sa Taiwan, kuya, ikaw nang bahala kay tatay. Sabi ko, oo, may pera ka ba? Wala, padala ka. Sabi naman ng kapatid ko sa Barin, kuya, anong balita dyan? Sabi ko, ang tatay, nakatayo na. Ako lang yata ang inantay. Sabi naman, huwag muna. Papalakasin pa natin siya bago tayo mag-ipon-ipon. Sabi ko, oo nga. Next year, makita-kita rin tayo buong pamilya. At saka, bago po ako umalis dito, maraming po salamat kay Apo Conching sa lahat ng natutunan ko po rito. At dito ko lang po nakita yung Diyos na Ama. Sapagkat bago ako umalis dito, dala-dala ko po yung aking po natutunan dito. At saka araw-araw po panoorin ko kayo sa YouTube at sa Facebook. Kasi po, mahirap po talaga sa ibang bansa pag wala kang kasama.
kung kulang ka sa papananalig. Kasi ang kasama doon, kung wala, mahirap. Kung kulang sa pananalig mo, ay talagang ang nabibigay ka sa sarili. Kung wala ang Panginoon, ay hindi ako makatagal sa ibang bansa. Maraming pong salamat yun lang po. Okay, napaganda po nung mensaheng ibinigay sa inyong lahat. Ano po? Kung papaano tinanggap ang Espiritu Santo sa kanyang katauhan, yun yung naging bunga. Ano yung naging bunga nun? Yung pong pagpapatawad. Di po ba? Dapat pala kapatid, ang kanta mo yung Alibughang Anak. Napakaganda nun. Kasi yun yun ang bunga nung kung papaano natin tinanggap ang Espiritu Santo sa ating katauhan. Sapagkat hindi mo kayang gawin yung mabuting bagay. Kapag wala ka sa Panginoon, hindi mo magagawa iyon. Yung mabuting bagay, hindi mo magagawa. Dahil anong maghahari sa atin? Puro galit, hinanakit, pagdaramdam. Di po ba? Dahil taong-tao tayo eh. Subalit, nang dahil merong Espiritu Santong tinanggap tayo sa ating puso, ang lahat ng mabuti ay nagagawa natin. Kaya sabi nga, kung hindi lang masyadong maiksi ang ating time, sana aawitin ko sa iyo para sa iyo yung Alibughang Anak. Okay? Pero dahil hindi nakatakda, pero sabi ng tao, hindi nakatakda sapagkat ang Panginoon ay ganyan. Parti-partisyon ang ibibigay niya sa kanyang mga anak. Umasa ka kapatid, pagtungo mo sa ibang bansa, sa lagi mong panunood ng gawain ito sa araw-araw, mas higit ka pang mapupuspos dahil sa kaloob ng Panginoon sa iyo. At umasa ka na ang aming panalangin ay kasama mo sa bawat araw upang lahat ng mga pagsubok sa buhay mo, sa hamon na iyong pagdaraanan ay makayanan mo. Maraming salamat sa iyo. At ngayon naman po, ang nais ko pong tawagin naman upang magbigay din naman ng kaukulang pahayag sa inyong lahat. Paano nga ba niya natanggap ang Espiritu Santo? Paano kumilos sa kanyang buhay? Tawagin po natin na bukas din, ang alam ko, aalis na rin siya patungong Saudi. Tawagin natin si Tita Yoli Sulit. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito sa inyo pong lahat. Sa mga choir po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po sa araw-araw na pagmamahal at pag-ibig nyo sa akin. Sa mga alagad po, salamat po ng marami sa pagmamahal. Dito ko po naramdaman ng pag-ibig kung paano po umunawa. Magandang tanghali po sa mga kaps. Alam ko po na mahal niyo po yung aking kabiyak. Kaya po, marami pong salamat sa inyo. Pagpatuloy lang po natin yung magandang pagmamahalan, pag-uunawaan. Sa inyo po mga tagasunod, laban lang po tayo. Laban lang po tayo sa hamon ng buhay. Magandang tanghali po sa umagang ito kay Apo. Alam ko po na Apo, marami pong salamat sa pagmamahal mo po sa akin. Ako po ay tumatatag. Mahirap nga pong tumalikod pero
kung paano ko nga ba tinanggap ang Panginoon sa aking buhay. Kasi po, kung hindi ko po tinanggap, hindi ko po talaga, mahirap po tumalikod, eka nga. Pero po sa pagmamahal sa akin ng Panginoon, ay alam ko pong makakaya ko po yun. Dahil ang pangahawakan ko po ay kung paano po ako minamahal ng Ama sa bawat oras, sa bawat araw. Mga anak, laban lang tayo. Ganyan ang buhay talaga. Eka nga, talagang kinakailangan na minsan darating ang pagkakataon na magkakahiwa-hiwalay. Hindi naman po ko sinabing magkakahiwalay. Ako'y mamamatay na, hindi pa po. Ito ay para sa inyo to. Laban lang tayo sa hamon ng buhay. Mother, maraming pong salamat sa bawat oras, bawat araw na kuminsan po kasi noong pong ako'y nasa ibang bansa, hindi naman po niyo sasabihin na kung ikaw ay 20 taon, 30 taon na hindi ho kayo maiinip, di kayo ma-homesick. Kay Mami Beth na minsan po ako'y nagchat-chat sa kanya, iyon po ay napakalaki pong kaluwagan sa dibdib namin na kuminsan po talagang luluha ka. Kung hindi mo po makakayanan, kasi yung pong iba, yun po yung nararanasan nila na pagka po hindi nila nakaya yung homesick, yung pong nasisiraan sila ng bait, nasisiraan na isip nila, gumagawa sila ng hindi ako po, sa pananalig ko po at pananampalataya sa Panginoon, nakakaya ko pong lahat yun at alam ko po at inaangking ko na hindi niya po ako iiwan. Kung ako man po ay makakabitiw, alam ko po, hindi niya po ako bibitawan. Kapatid na Mirna, salamat sa pagmamahal mo sa mga anak ko. Hindi lang isa, lahat alam ko. Damang-dama po yun. Kay Cecil, salamat sa pagmamahal sa mga anak ko. Salamat. Noon nga pong minsan, nagka-banding kami ni kapatid na bunso, kay Mama Mary, maraming pong salamat. Ang sabi ko nga po sa ang sarap ka kong kapiling ng nasa Panginoon. Dahil mararamdaman niyo po talaga yung pag-ibig, yung pangunawa, at yung pong pagmamahal. Kasi po, yung napag-aralan po sa loob po ng 2 buwan ko dito, nung pa nga pong nakaraan ako'y nagpupunta, pero po ngayon talagang naramdaman ko dito sa dambanang banal na ito. Buhay po talaga ang Diyos na kumikilos sa aking buhay. Kaya po minsan, sabi ko po sa aking kabiyak, talaga po sinasabi ko, hindi ko po ikinahihiya. Bakit? Sabi ko sa kanya, ano ang natututunan mo dito sa dambanang ito kung hindi mo bubuksan ang puso mo? Kailangan bawat araw, bawat oras, sa pagtayo dito ng mahal na Apo Kunching, ako po hindi ko po sinasabing ako'y magaling, ako'y maano. Sabi nga po ng mahal na Apo, isa lang kataga, ang ipasok mo dito. Iyon ay ayos na. Kuminsan po, sabi niya sa akin, minsan po dapat nagkakaroon kami ng pag-uusap. Sabi ko sa kanya, isang-isa lang kako ang gawin mo sa buhay mo. Yung hilingin mo sa Ama na bigyan ka ng pagtitimpi. Kasi po, pagka po umano sa buhay niyo yung pagtitimpi, wala pong hindi po pagkakaunawaan ng isang mag-anak. Ako po kasi, mula po ako ng magkapamilya, yung pong hiling ko sa Panginoon, yung pong bigyan ako ng pagtitimpi, pangunawa at pag-ibig. Hindi ko naman po sinasabing yun ay lahat, pero po pinipilit ko. Kaya po, sa pag-alis ko po bukas, ay niling ko lang po sa inyo na ako po ay isama sa lahat ng dalangin na nawa po
ay makaya ko. Dahil po talagang lagi po sinasabi sa akin ni Mother, anak, laban lang. Laban lang. Kaya mga anak, laban lang tayo. Walang iiyak. Kaya sabi po ko po, kung po pwede nga lang po, ako na lang mag-isa ang umalis bukas. Kasi po ang flight ko 12:25. Kailangan po kasi 9 o'clock nandun na po ako. Sabi ko po sa mga anak ko, pwede ako na lang, nanay, bakit naman para naman kang kawawa daw po ako. Kasi po talagang hirap po ako na tumalikod. Hindi naman po ako nahihirapan na iniintindi ko sila. Hindi na po ako ngayon nag-iisip ng kamukha ng dati dahil alam ko po nasa ama na sila. Kaya ako po talagang taos-puso pong ako yung nagpapasalamat sa mahal na Apo. Kung hindi po talaga siya, sabihin po sa inyo, hindi ko po makakaya, pero nandito po si Apo. Manalig lang po tayo at manampalataya. Hanggang doon na lang po at maraming salamat. Nais ko lang pong katawagan yung aking anak na bunso para alayan daw po ako ng awit. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Mahal kong ina, masakit ang paglayo mo. Batid ko kung bakit ginagawa mo ito. Itong lahat para sa kinabukasan ko, upang marating ang makulay na mundo. Saan ka man kaya makakarating, wala kang dapat ikabahala sa amin. Kahit bata pa ako, kaya kong tahakin ang mali kong landas na tatawirin. Tinitiis ko lungkot at pangunguli at pagkauhaw sa pagmamahal mo, ina. Huwag kang mag-alala, gagawin ko'y tama. Ilang kapalit sa pagmamahal mo, ina. Mahal kong ina, masakit ang paglayo mo. Batid ko kung bakit ginagawa mo ito. Itong lahat para sa kinabukasan ko, upang marating ang makulay na mundo. Saan ka man kaya makakarating, wala kang dapat ikabahala sa amin. Kahit bata pa ako, kaya kong tahakin ang mali kong landas na tatawirin. Tinitiis ko lungkot at pangungulila
sa pagmamahal mo, ina. Huwag kang mag-alala, gagawin ko'y tama bilang kapalit sa pagmamahal mo, ina. Huwag kang mag-alala, gagawin ko'y tama, gagawin kong lahat para lang sa'yo, ina. Nanay, maraming salamat sa lahat ng mga binigay mo sa amin. Pagmamahal mo natin. Huwag mo kami alalahanin sapagkat sabi nga nila kapag nandito ka sa dambana, wala kang dapat ikabahala sapagkat lahat ng nakakahalubilo namin dito ay talagang mapagmahal, mga pagkakatiwalaan. Huwag mo isipin na malayo kami sa'yo. Na tinuruan mo nga kami kung paano tumayo sa aming mga paa. Kaya po sa malalapit pong Mother's Day, binabati na kita ng Happy Mother's Day. At salamat sa lahat ng hirap na dinadanas mo. Hindi mo nga sa amin pinapabatid. Subalit, sabi nga nila, kapag anak mo, ano mo yung lukso ng puso mo. Kaya po sa mga kabataan na katulad ko, mahalin po natin mga magulang natin. Lalo na po yung ina, sapagkat ala nga pong ina na matitiis ang kanyang anak. Wala nga pong magulang na kahit minsan ay magsasabihan ng anak nila na dahil sa hindi nila mahal. Kaya nanay, patawarin mo ako sa mga araw na nasasagot kita. Pero magiging malakas kami kahit na nasa malayo ka sapagkat nandyan ang Ama. Na magpakasabi mo nga magpakatatag tayo. Itong iyak na to, ito yung pagmamahal na nararamdaman ko. Kaya, Happy Mother's Day po ulit. Maraming salamat po, mga anak. Ganyan talaga. Laban lang sa hamon ng buhay. Ganyan po talaga. Sa mga hipag ko, salamat. Salamat sa mga pagmamahal. Kay Inda. Ganyan lang, Inda. Laban lang. Talagang kinakailangan lang na lumayo. Alam kong hindi mo naman pababayaan ang pamilya ko, kaya malakas ang loob ko. Sa mga alagad po, muli po, ako po ay nagpapasalamat dahil dito ko po talaga naramdaman yung pag-ibig. Kasi po, marami pong pag-ibig pero iba po talaga. Marami sa buhay ko po dito, hindi po ako taga rito. Marami po akong sinalihan na mga, ako pinaging, hindi po lang po ako 15 taon na PTA President sa mga apostolado. Si kapatid na Pilar, pero po, 6 na taon po akong nawala. Pero po, sa dami-dami po ng naging kaibigan ko, naging sitio coordinator po ako, nawala pong lahat, pero po dito talaga. Buhay po ang Diyos talaga dito. Pumapasok ka pa lang dyan sa pinto, nararamdaman ko na. Ramdaman ko na, lahat po ng alagad, lahat ng tagasunod, mga kaps, lalo na po yung mga choir na talaga pong pag-ibig po talaga. Kaya ako po ay, naiiyak lang po ako, hindi po yung masama po yung loob ko. Ito po'y galak. Babaunin ko po itong galak, pagmamahal. Pagmamahal niyo po sa akin, kaya ang lahat po ay ibinabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa dakilang Ama. Salamat po. Okay, maraming salamat, Tita Yoli. Alam niyo, wag po nating masyadong bigatan. Ang totoo po niyan, temporary lang naman yung paghihiwalay.
ng paghiwalay nila sa kanyang mga anak sapagkat yan ay kalooban ng Panginoon. Mayroong ibinibigay na pagninilay ang Panginoon lalo sa kanyang mga anak. Huwag kayong malumbay, kayong mga anak na naiwan. Nariyaan si kapatid na Melissa na tumatayong ina ninyo. Bakit kayo malulumbay, di ba? Andiyan si kapatid na Melissa natatayo bilang isang ina habang wala ang inyong nanay. Alam niyo po, napakabuti kasi sabi ko nga temporary lang yan. Ako nga forever eh. Forever na nawala. Pwede ko bang kontakin yon? Uso na ngayon ng Facebook. Uso ang internet na makakausap nyo ang inyong ina. Pero yung forever na mawawala, paano ko siya kukontakin? Di ba? Ang hirap yata nun. Di ba? Napakabuti po ng ating Panginoon. Lahat ng nagaganap sa atin, may kaukulan yan para sa bawat isa. Kaya, mga anak, huwag kayong malumbay. Nandiyan si kapatid na Melissa, nakakalinga sa inyo. Okay? O bakit natawa kayo? Hello? Hi! Kailangan masaya tayo, di po ba? Kanina kasi pagpasok ko ang lungkot nyo, pwede po bang pumalakpak tayo para sa ating Panginoon? Gusto ko po kasi masaya. Sapagkat, katulad ko po, pag nasa bahay ako, malungkot ako. Pero pag nandito ako at nagtuturo ako sa kuway, iniiwanan ko ano may problema ko. Dahil gusto ko makapaglingkod ako ng masaya. Gayon din kayo, kailangan maging masaya ang buhay natin. Dahil, kukulubot ang mukha nyo pagka lagi kayong, di ba, nag-iintindi ng kung ano-ano. Okay, at ngayon naman po, para naman medyo maaliw tayong lahat. Ang bigat ang bigat para bang... Pero okay lang yon. Napakasarap sa isang ina. Ako kaya, kailan babatiin ng anak ko? Nanay, Happy Mother's Day. Nako. Okay po, nais ko pong tawagin ang kapatid na Pilar para maghandog ng awitin. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Kapatid na Yoli, bagamat kapatid ko po siya dun sa sinasabi niyang apostolado ng panalangin. Napakatagal nga po niyang naglingkod doon. Nawala man ng mga kapatid natin doon, naririto pa rin ako bilang kapatid mo sa AP. Para po sa lahat, ang awiting ito, at para sa iyo, kapatid na Yoli, nawa, kung paanong sa tuwing na ginagabayan ka ng Ama, panahanin mo ito sa iyong puso upang walang lumbay ang iyong buhay. Kapatid na Alan, para po sa inyo lahat. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, pag-ilog. Hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, pag-ilog.
din ang bayan mong Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awi, pag-ilong. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awi, pag-ilong. Salamat po. Okay, maraming salamat po sa napakagandang awit para po akong idinuyan. Swabing-swabe sa aking pandinig. Salamat kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay para naman magbigay ng kaukulang pahayag patotoo sa inyo lahat, sa kadakilaan ng Panginoon at kung paano kumilos ang Espiritu Santo sa kanyang katauhan. Nais ko pong tawagin ang isa sa miyembro ng choir, kapatid na Jocelyn. Share ko lang po magpapasalamat lang po ako sa lahat. Sa lahat po ng nagmamahal po sa choir. Mahal na po basta po, sa lahat-lahat po. Mamingi po ako ng kapatawaran sa mga nagawa kong di marapat, di karapat-dapat sa kalooban. Basta po siya lang po lahat nakakabatid. Basta maraming salamat po kay Guro sa pag-ibig at pagmamahal niya. Lamang maraming salamat. Okay, maraming salamat po at ngayon po inaanyahan ko pong lahat tayo ay tumayo.